Okay, yan. Last Sunday po, shinare ko po is about long life and good health. Sabi nga po natin, long life and good health. Yan. Yan po ang original plan ng Diyos sa bawat isa, sa mga tao. Mahabang buhay, malusog na pangangatawan. Yan ang kalooban po ng Diyos sa atin. Sabi mo po sa iyong katabi, ang gusto ng Diyos sa iyo ay mahabang buhay, malusog na pangangatawan. No? At meron po akong shinare na ilang factors for long life o to long life. Una, you need to take care of your health. Yun po yung natural law. Kailangan mo ingatan yung sarili mo. Hindi pwedeng abusuhin yung katawan dahil kapag inabuso mo yung katawan mo, pwede kang magkasakit at maagang mamatay. Yun yung number one na factor to long life. Then another factor to long life is you need to live according to God's Word. No, yan po yung shinare ko po last Sunday. You need to live according to God's Word, to God's will. Kapag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sa Kanyang salita, no, yung promise na long life ay hindi sa atin. Kasi promise yun ng Diyos yung long life yung good health. Another factor is you need to honor God. Ang pangako ng Diyos sa mga gumagalang sa Diyos, sa mga nag-o-honor sa Diyos, bibigyan sila ng mahabang buhay. Another thing is you need to serve God. No? Isang factor yan. Pangako yan ng Diyos na kapag ikaw ay naglingkod sa Kanya, bibigyan Kanya ng mahabang buhay. And another thing, and last, you need to honor your parents. Pag ginalang mo, magulang mo, pangako ng Diyos, bibigyan Kanya ng mahabang buhay. Pwede po bang sabihin niyo po sa iyong katabi, igalang mo ang iyong magulang? Okay, yan po yung shinare ko po last Sunday. Okay, kaya yung mga gustong umaba ang buhay, no, magkaroon ng long life, iyan po yung mga dapat nating gawin. Okay. Ngayon po ay first Sunday sa buwan po ng March. We decided na every first Sunday, we will have a healing Sunday or miracle Sunday. Ibig sabihin po, nakafocus tayo sa pagpapagaling. Yung mga message natin every first Sunday is about healing. Kaya nga we encourage na kung may mga mahal tayo sa buhay na mayroong sakit, kaibigan, kakilala na mayroong sakit, invite natin ng first Sunday, every first Sunday of the month. Para ipag-pray natin sila individually, personally, and that God will touch them, touch their body, and give them healing. Amen po ba? Yun yung faith natin, na ang Diyos ay, kung paano siya nagpagaling nung dati, nung si Jesus ay nagkatawang tao, hanggang ngayon po ay kaya niya magpagaling at nagpapagaling siya. Amen po ba? Sino po rito naniniwala na ang Diyos ay hindi nagbabago? Amen. Kung paano siya nagpagaling dati, hanggang ngayon nagpapagaling ang Diyos. Amen po ba? Okay, kaya po today, our message is about healing at nilagyan ko po ito ng title na Jesus is Willing. Sabi nga po natin, Jesus is willing. Okay. Basahin ko po yung ating pong passage, Mark chapter 1, verse 40 to verse 42. Ito po yung naging devotion natin nung isang araw. Okay? Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus at lumuhod ito at nagmakaawa. Ito yung sabi po nung may ketong na tao. Kung nais po ninyo, ako yung mapapagaling at magagawang malinis. Verse 41, nahabag si Jesus sa ketongin, kaya tinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Verse 42, last verse, noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. He was healed, he was cleansed, sabi po ng Bible. Itong lalaki na to na may ketong, lumapit kay Jesus, at tanong nung lalaki, kung gusto po ninyo, Panginoon, kung kalooban po ninyo, kung nais ninyo, gagaling ako, lilinis ako mula sa sakit na ketong. Then sabi ni Jesus, I am willing. Gusto ko, nais ko na gumaling ka. I am willing, be healed, be cleansed.
And instantly, ito pong tao na to na may ketong ay gumaling. Amen po ba? Yung leper po, yung taong may ketong o yung ketong, no, nung araw po, nung panahon nila, walang kagalingan po yon. Karamihan sa mga nagkakaketong nung panahon ni Jesus, kinamamatayan na po nila yung ketong. Unlike today, meron na pong gamot sa ketong, no? Ina-isolate lang yung mga may ketong, then tinitreat, then gumagaling po sila. Pero nung panahon ni Jesus, no, ay ang ketong po talagang unti-unting pinapatay ang meron nito, no? Ang may ketong that time ay sobrang nararanasan nila yung pain. Masakit dahil yung kanilang laman unti-unting kinakain ng ketong, no? Nauubos yung laman. Pag yung ketong ay dumapo sa mukha, nauubos yung ilong, no? Naaagnas, nawawala talaga, no? Pag dumapo yung ketong sa kamay, nauubos yung daliri. Pag yung ketong dumapo sa paa, nauubos yung daliri. No? Kung saan dumapo yung ketong, kung saan magmula yung ketong, naagnas yung laman, nawawala, nauubos yung laman. Napakasakit nung karamdaman na yon na ketong. No? Unti-unti ka nitong inuubos, unti-unti kang pinapatay nito. At hindi lang yon ang masakit. Masakit na physically, masakit pa sa damdamin. Why? Ang mga may ketong that time ay tinatawag na outcast. Ibig sabihin, inilalayo sila sa kanilang pamilya, inilalayo sila sa kanilang mahal sa buhay, inilalayo sila sa kanilang mga kaibigan, sa community. Dinadala sila sa isang lugar na kung saan sila lang. They were isolated. No, yun yung matindi, no? May sakit ka na, ilalayo ka pa sa mga mahal mo sa buhay. Yung mga taong tutulong sa'yo, hindi ka pwedeng tulungan. Why? Contagious ang ketong, nakakahawa. Amen po. Kaya kapag ikaw ay may ketong, talagang ilalayo ka sa pamilya mo. Bakit? Baka mahawa yung pamilya mo, dumami yung mga may ketong. Lalayuan ka ng mga tao. At merong batas that time, kapag ikaw ay may ketong, isisigaw mo, no? Marumi ako. Ganon, antindi, no? Yung emotional pain, physical pain, magkahalo. Isisigaw mo pa, may ketong ako para hindi ka lapitan ng mga tao. Marumi ako. Biro mo, no? Sobrang hirap, pain, sakit, yung nararanasan ng mga taong may ketong that time. At nagiging hopeless yung kanilang situation. Ito ang kalagayan nitong tao na to na lumapit kay Jesus. At ang mga taong nakakakita sa mga may ketong, talagang pinapalayo sila. Layo, layas. No? Kaya iniisip ko, paano nakalapit to kay Jesus? Outcast to. Inilalayuan ng mga tao. Ay, ina-isolate talaga sila. Sinisigawan sila ng mga tao na lumayo. Amen po ba? Okay. From this story, gusto ko po makita natin yung kung sino si Jesus sa sitwasyon na to. No? Sino si Jesus sa sitwasyon na to? Ano yung magandang bagay patungkol kay Jesus sa kwento na ito para magkaroon tayo ng pag-asa? Ano man yung sakit natin, ano man yung kondisyon natin, magkaroon tayo ng pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Maybe ngayon ang sitwasyon mo ay hopeless ka. Wala kang ang sakit pero meron kang sitwasyon na hopeless. No? Maybe ang problema mo ngayon sa finances, sa relationship, just the same. No? Si Jesus pa rin ang katugunan. Amen po ba? No? Kung meron kang karamdaman ngayon, no, may pag-asa kay Jesus. Amen po ba? Kaya niya magpagaling talaga. Okay. Number 1 na gusto ko pong makita natin dito, na first point, Jesus is near. Sabi nga po natin, Jesus is near. Sabihin po natin, Jesus is near. Si Jesus ay malapit.
Hindi siya malayo. Yung mga taong may ketong nilalayuan ng mga tao, ng mga mahal nila sa buhay. Even family. Kahit asawa ka, kahit anak ka, kahit magulang ka, kahit kapatid ka, kapag may ketong yung mahal mo sa buhay, lalayuan mo. Iiwasan mo. No? But not our Lord Jesus. Si Jesus, nilalapitan niya ang mga may ketong. Si Jesus, hindi siya lumalayo sa mga may ketong. Intentionally, si Jesus nagpapakita sa mga may ketong. Lumalapit sa mga may ketong. Jesus is near. He is not far. Sabi nga sa isang verse sa awit, the Lord is near to those who are brokenhearted. Sa Psalm 34 verse 18, ang ganda po nito. Ang Panginoon ay malapit sa mga brokenhearted. Sino rito ang brokenhearted? Sabi ni Jesus, I am near to you. Sa mga brokenhearted, sabi ni Jesus, ako'y malapit sa iyo. Jesus is near to the brokenhearted. Gusto ko ma-realize natin na si Jesus hindi mahirap lapitan, hindi siya malayo. From heaven, He came to us, nagkatawang tao siya. Biro nyo, no? Ang layo niya eh. Ang Panginoon Kristo, doon siya sa langit nakatira. Pero nagkatawang tao para lapitan tayo. No? Kaya ang tawag nga sa Kanya, Emmanuel, God with us. God is with us. Emmanuel, ang isa sa title ni Jesus. Ang Diyos ay sumaatin, nakatawang tao. Si Jesus po yun. No? Biro mo, napakalayo niya, pero pinuntahan niya tayo. Dahil alam ng Panginoon na siya ang sagot sa ating mga problema, sa ating mga pangangailangan. Amen po ba? And for 33 and a half years, narito siya sa mundo, nagkatawang tao. No? Nung 30 years old si Jesus, nag-minister siya sa mga tao. No? Pinuntahan niya lahat ng mga may sakit, pinuntahan niya yung mga nangangailangan, pinuntahan niya yung mga mahirap, pinuntahan niya yung mga problemado, nag-minister siya, pinagaling niya nga yung mga may sakit, tinulungan niya yung mga mahirap, namatay siya sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan at pagalingin yung ating mga karamdaman. He came to us. Ang Panginoon. No? At ito yung maganda. Bago siya umakyat sa langit, no? Sabi niya, nangako siya, may ipapadala ko, another helper. At yung helper na yon, sa inyo forever. Sasama sa inyo yung helper na yon forever. Hindi kayo iiwan itong helper na to dahil ako uuwi na sa langit. Sino yung helper na yon? That's the Holy Spirit. Bago umakyat si Jesus sa langit, pinangako niya na ipapadala ng Diyos Ama, ipapadala niya ang Holy Spirit to be with us forever. Si Jesus kasi that time, nung nagkatawang tao siya, limitado yung kanyang oras, limitado yung kanyang lugar. Kapag siya ay nasa Jerusalem, wala siya sa Juda. Pag siya ay nasa Juda, wala siya sa Samaria. Kasi nagkatawang tao siya eh. No? Limitado siya sa lugar, sa oras. Pero nung siya umakyat sa langit at umupo na sa kanyang trono, sa kanan ng Diyos Ama, yung Holy Spirit ang siyang isinugo niya. And the Holy Spirit is omnipresent and omnipotent. Ibig sabihin, ang Holy Spirit nasa lahat ng dako. Ang Holy Spirit ay nasa atin na mga sumasampalataya kay Jesus. Nasa atin at kasama natin forever. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. The Holy Spirit is in us and with us. Amen po ba? Pwede po ba sabihin mo po sa iyong katabi, ang Holy Spirit ay nasa iyo. Kasama mo. Siya ngayon ang nagre-represent kay Jesus. Kaya nga isa sa tawag sa Holy Spirit ay Spirit of Jesus. God is near. God is in us. God is with us. Amen po ba? Huwag tayo mawala ng pag-asa dahil kasama natin ang Diyos. Sabi mo po sa iyong katabi, kasama mo ang Diyos. The Holy Spirit. God's presence is in us, with us.
Hindi siya malayo. Wala sa langit. Bumaba na. Ang Holy Spirit nasa kasama natin. Ang nasa langit ngayon ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, si Jesus. Pero ang Diyos Espiritu Santo kasama natin. Lahat ng sumampalataya kay Jesus, binabaan ng Holy Spirit. Pumasok ang Holy Spirit sa lahat ng mga sumampalataya kay Jesus. At kasama natin ang Holy Spirit. Nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagpapalakas, pinupuspos tayo ng kagalakan, ng kapayapaan. Yun ang Holy Spirit. Yun ang nagagawa ng Holy Spirit. He is our helper. Sabi ng Bible, another helper. Katulad ni Jesus. Kung paano si Jesus nag-miracle, gumawa ng mga himala, tumulong, the same work ang ginagawa ng Holy Spirit sa ating pong buhay. Amen po ba? He is near. God is near. Amen po. Pangalawa, Jesus is listening. Jesus is listening. Ang Panginoong Yesus ay nakikinig. He listens. He is patiently listening to our cries and our prayers. Hindi tayo ini-ignore. Hindi nagbibingi-bingihan ng Panginoong Kristo. Hindi niya tinatakpan ng kanyang tenga. Kaya nung lumapit yung may ketong kay Jesus, agad itong dininig ni Jesus. Narinig ni Jesus yung daing nung may ketong na yon. Panginoon, kung gusto mo, kung kalooban mo, if you're willing, you can make me clean. You can make me whole. You can make me healed. You can heal me. Then sabi ni Jesus, I'm willing. Narinig siya ni Jesus. Ang Panginoon po ay nakikinig. Nakikinig siya sa ating mga panalangin, sa ating mga daing. Kaya nga kung meron tayong dadaingan, kung meron tayong lalapitan, papanalanginan, si Jesus muna, ang Diyos muna. Amen po ba? Dahil nakikinig siya. Kahit nga hindi pa tayo humihiling, yung umiiyak ka pa lang, humihigbi ka, naririnig ng Panginoong Yesus. Naririnig tayo ng Panginoong Kristo. Lahat ng daing natin, lahat ng panaghoy natin, naririnig ng Panginoong Kristo. Jesus is listening. Sa 1 Peter chapter 3 verse 12, hindi ko na po nilagay dyan. No? Ito, pakinggan nyo po. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig. Ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. 1 Peter chapter 3 verse 12. Ang ganda nung verse. Yung mata raw ng Panginoon nakatingin sa mga matuwid. At yung kanyang tenga nakikinig sa kanilang mga daing. Wow! Nakatingin at nakikinig ang Panginoon. Pwede po ba sabihin mo po sa iyong katabi, nakikinig si Lord sa iyo? Amen. Nakikinig si Lord sa atin. Kaya nga, kahit simple prayer, mahinang prayer, pero galing sa puso, naririnig. Nakikita ka niya at naririnig niya yung panalangin mo. You just need to pray. Yung salita na galing sa puso mo, yung salita na hindi kabisado, na hindi naman naintindihan, kundi yung salitang galing sa iyong puso. Napapakinggan yun ng Panginoon Kristo. Nakikinig siya sa iyong panalangin, sa iyong mga daing. Jesus is listening. Kaya nga nung tumawag yung may ketong, narinig agad siya ni Jesus. And thirdly, Jesus is willing. Sabi nga po natin, Jesus is willing. Sabi nung may ketong, Lord, if you're willing, you can make me clean. You can make me heal. Kung gusto mo, kung nais mo, Panginoon, mapapagaling mo ko. Lilinis ako sa sakit na ito ng ketong. Then sabi ni Jesus, I am willing. Gusto ko, gumaling ka. Nais ko, gumaling ka. Pwede ba sabihin mo po sa iyong katabi, nais ni Lord,
gumaling ka. Nais ni Lord, luminis ka. Yes, He is willing. He's so much willing. Gustong-gusto ng Panginoon. Nagpagalingin tayo. Bigyan tayo ng kalusugan. Bigyan tayo ng kalakasan. Gustong-gusto ng Panginoon na pagtagumpayin tayo. Gustong-gusto ng Panginoon bigyan tayo ng mahabang buhay. Gustong-gusto ng Panginoon na baguhin ang buhay natin. Linisin ang buhay natin. Alam nyo, yung sakit na leprous, ketong, sumisimbolo to sa kasalanan eh. Hindi lang gusto ng Panginoon na gumaling tayo physically, kundi gumaling tayo spiritually. Marami tayong kasalanan. Yung kasalanan natin parang ketong, unti-unti tayong kinakain. Sinisira ang buhay natin, ang pamilya natin. Nilalayo tayo ng kasalanan sa Diyos, nilalayo tayo ng kasalanan sa ating pamilya, nilalayo tayo ng kasalanan sa ating mga kaibigan, nilalayo tayo ng kasalanan doon sa mga kasama natin. Kasi yung kasalanan, i-isolate ka niyan. Ilalayo ka niyan sa mga mahalagang tao sa buhay mo. Parang ketong ang kasalanan. Unti-unti kang uubusin. Sisirain ang buhay mo. Gagawin malungkot ang buhay mo. Ganon ang kasalanan, ganon din ang ketong. Pero ang gusto ng Panginoon, linisin ka niya, pagalingin ka niya ron, bigyan ka ng bagong simula, bagong buhay. Amen po ba? Jesus is willing to heal you, to cleanse you, to give you new life, new beginning. Jesus is willing. Gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng kagalingan, bagong simula, bagong buhay. Bigyan tayo ng pag-asa. Amen po ba? Sabi mo po siyang katabi, gusto ni Lord na pagalingin ka, linisin ka, bigyan ka ng bagong buhay. Amen. He is so much eager to help. Masaya siya at handa siyang tumulong. Ganon ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya tumutulong na mabigat ang kalooban. Na tumutulong na para bang tinatamad. No. He is willing, He is eager. Masaya siyang tumutulong. He is not reluctant, He is not hesitant to help. He is willing. The Lord Jesus is willing to help. The Lord Jesus is willing to heal. Amen po. Pangapat, Jesus is compassionate. Jesus is compassionate. Sabi po ron sa binasa natin, nung makita niya yung may ketong, nahabag siya. He was moved with compassion. Nahabag si Jesus doon sa may ketong. He was moved with compassion. Jesus is compassionate. Mahabagin ang Panginoong Jesus. Sabi nga po natin, si Jesus ay mahabagin. He sympathizes. Nakikisimpatya siya. Nararamdaman niya yung nararamdaman mo. He sympathizes. Nawalan ka ng mahal sa buhay, nararamdaman niya yung sakit. Meron kang karamdaman, nararamdaman niya yon. He sympathizes. He is kind-hearted, tender-hearted. Ganun ang Panginoong Jesus. Meron siyang puso. Hindi matigas ang puso niya. Compassionate, mahabagin, maawain ang Panginoong Jesucristo. Yung salitang compassionate sa Hebrew, galing sa salitang womb. Sabi nga po natin, womb. Yung sa babae, womb. Doon galing yung salitang compassionate sa salitang Hebreo, womb. Ano ibig sabihin? Kagaya ng nanay, no? Ang nanay po ang siyang may womb eh, no? Tumutukoy yan sa nanay na meron. Ano sa Tagalog yung womb? Matres ba tawag doon? Womb. Tama po ba? Matres? Bahay bata? Yun din ba yun? Okay. Doon galing yung salitang compassionate sa Hebrew word na womb, bahay bata o matres.
Na ibig sabihin ganito po, di ba po ang nanay, she is so compassionate, tender-hearted sa kanyang baby. No? Ang nanay, yun po yung natural ng nanay eh. Sobra niyang mahal ang kanyang anak. Lahat gagawin para sa kanyang anak. Minsan nga ihaalay yung buhay niya para sa kanyang anak eh. Ganon yung nanay, di ba po? Yun ang nature ng nanay. No? Sobrang mapagmahal sa anak, inaalay ang kanyang buhay para sa anak. No? Very compassionate, very loving, very tender-hearted sa kanyang anak. Ganon ang natural nature ng nanay. Ibig sabihin, kung si Jesus ay compassionate at yung salitang compassionate galing ron sa salitang womb, no? Ibig sabihin, ang Diyos ganon. Parang nanay ang Diyos sa atin. No? He is so tender-hearted. He is so loving. Lahat gagawin para sa atin ng mga anak niya. No? Ganun po. No? He's so tender-hearted, compassionate. Hanggat maaari nga kung may sakit yung anak, sasabihin ng nanay ako na lang sana yung may sakit. Di ba? Ganun, ka-tender-hearted yung nanay. At ang Diyos, higit pa ron. Higit pa ron. God, the Lord Jesus, is so compassionate. Parang nanay, o higit pa sa nanay, He longs for His helpless children and is moved by our pains. Nasasaktan tayo, lalong nasasaktan siya. Nalulungkot tayo, lalong nalulungkot ang Panginoon. Amen po ba? He is moved by our pain. Pag may sakit tayo, nalulungkot siya. Nasasaktan siya. Isaiah 30 verse 18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Yan po yung salitang tulungan. Sa English, gracious, yung kahabagan, compassion. Verse 19, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin. Kayo'y diringgin niya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. 2 beses sinabi po riyan na ang Diyos ay mahabagin. Yung isa, sa English, ang ginamit na salita, gracious, compassionate. Ang Diyos ay mahabagin. Pero sabi po riyan, hinihintay lang niya na tumawag ka sa Kanya. Tutulong siya. Yung pagtaghoy natin, paglapit natin, pananalangin natin, naririnig niya at handa siyang tumulong because He is compassionate God. He longs to be gracious. He shows His compassion. Jesus has compassion for the sick and hurting. Compassion motivated Jesus to heal. And He was touched and moved by the pains and the sicknesses of people around Him. Pinagagaling ng Panginoong Kristo yung mga may sakit dahil meron siyang compassion sa mga may sakit, sa mga hurting, sa mga nasasaktan. He has compassion for the lost. He has compassion for widows. He has compassion for needy multitudes. Pakinggan niyo po ito. Sa mga naliligaw, ang Panginoong Kristo ay compassionate. Sa mga widow, yung mga wala ng asawa, mga balo, especially mga babaeng balo na wala ng inaasahan, the Lord Jesus is very compassionate to them. Sa mga balo. Mahabagin ng Panginoon sa mga balo. Mahabagin ng Panginoon sa mga naliligaw. Mahabagin ng Panginoon to needy multitudes. He has compassion for weary and heavy laden. Kaya nga sabi ni Jesus come to me, those who are heavily laden,
To those who are weary, I will give you rest. Mahabagin. Mahabagin ng Panginoon. Jesus has compassion for the hungry, for the bereaved, sa mga nagugutom, sa mga nalulungkot. Mahabagin ng Panginoon. Jesus is compassionate. And Jesus is always moved with compassion. He is always moved with compassion. Mahabagin ng Panginoon. Kung lalapit tayo sa Kanya, magpapakumbaba, iiyak sa Panginoon, mananalangin sa Kanya, tutugunin niya yung panalangin natin because He is compassionate. Mahabagin ng Panginoong Jesus. And lastly, Jesus heals. Sabi nga po natin, Jesus heals. Ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Sa Bible po, more than 130 times binanggit yung healing sa Bible. More than 130 times. 20% ng ministry ni Jesus ay pagpapagaling. Ulitin ko po, 20% sa ministry ni Jesus, nagpapagaling siya. Biro nyo, no? Halos lahat ng lugar na pinupuntahan niya na kung saan nangangaral siya, nagpapagaling siya ron. Nagpapalayas ng demonyo. At isa sa pangalan ng Diyos is Jehovah Rapha. Sabi nga po natin, Jehovah Rapha. Ibig sabihin ng Jehovah Rapha, the Lord that heals. Ang Panginoon na nagpapagaling, yun ang ibig sabihin ng Jehovah Rapha. Jesus the healer. The Lord that heals. Pangalan niya yan. Maraming pangalan ng Diyos. No? At sa bawat pangalan ng Diyos, pinapakita doon yung kanyang nature, yung kanyang ability. Pag sinabing Jehovah Rapha, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen po ba? Pag sinabing Jehovah Jireh, ang Diyos ang nagbibigay, nagpo-provide. Amen po ba? Jehovah Rapha. The Lord is my healer. Sabi nga po natin, the Lord is my healer. Jesus is my healer. God is Jehovah Rapha. Nagpapagaling. Nagpapagaling. His healing is not just something God does. It's someone He is. He is the healer. No? Yung kagalingan, yung pagpapagaling, hindi lang dahil sa yun yung ginagawa ng Panginoon. Siya mismo ay manggagamot. Hindi lang siya nagpapagaling, siya mismo ay manggagamot. He is the healer. Kaya nga po, kung meron tayong karamdaman, mahal natin sa buhay, pamilya natin merong sakit, no? Let us put our faith in the Lord Jesus, na siya yung ating manggagamot at pagagalingin niya ang lahat ng ating mga karamdaman. He is the same yesterday, today, and forever. He heals before, He heals today, He heals tomorrow. Nagpagaling siya kahapon, magpapagaling siya ngayon, at magpapagaling siya bukas. Hindi siya nagbabago. Siya ay manggagamot. Kaya napakalaga talagang palakasin natin yung faith natin. Sumampalataya talaga tayo sa Panginoon Kristo. Lord Jesus, you're my healer. You will heal me. I am healed. Ipag-pray talaga natin na tumaas yung faith natin. Walang problema sa pagpapagaling eh. Manggagamot talaga ang Panginoon eh. Tayo hinihintay lang ng Diyos makita sa atin yung faith, yung trust. Pag nakita ng Diyos sa atin yung faith natin sa Kanya, napakadali sa Kanya magpagaling. Amen po ba? At ito yung, pakinggan nyo po ito, itong verse na ito, ay panghawakan natin ito. Ito yung magiging ultimate basis natin ng pagpapagaling ni Jesus. Sa Matthew chapter 8, verse 16 to verse 17, ito po yung nakasulat, nang gabing yon, dinala kay Jesus sa maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may
Karamdaman lahat, hindi sinabing ilan lang, kundi lahat ng may karamdaman. Verse 17, pakinggan niyo po ito. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Jesus took our sin along with our sickness on the cross. Dalawa ang kinuha ni Jesus. Dalawa. Kasalanan natin, na ugat ng karamdaman, at yung mismong sakit natin. Ulitin ko po. Jesus bore our sin, took our sin and sicknesses on the cross. Dalawa ang kinuha niya sa atin. Yung kasalanan na nagdudulot ng karamdaman, kasalanan po kasi pinagmumulan ng karamdaman eh. No? Nung hindi pa nagkakasala ang tao, wala namang karamdaman eh. Nung nagkasala na si Eva at si Adan, doon lang pumasok ang karamdaman at kamatayan. No? Pero nung si Jesus ay namatay sa krus, tumigis ang kanyang dugo sa krus, kinuha niya yung kasalanan natin, at kinuha niya yung ating karamdaman. He took our sins, He took our sicknesses on the cross. Heaven po ba? Pinatawad yung ating kasalanan, binayaran niya ng kanyang dugo, at pinagaling yung ating karamdaman. Yung dugo ni Jesus, powerful. Yung dugo ni Jesus, naging pambayad sa ating mga kasalanan, pantubo sa ating mga kasalanan, pantubo sa ating mga karamdaman. That's the power of the blood of Jesus. Kaya nga po, kapag kayo may sakit halimbawa kayo sa baga, sa puso, always apply the blood of Jesus. Kapag kayo nagpe-pray, pinapahid ko ang dugo ni Jesus sa aking baga, pinapahid ko ang dugo ni Jesus sa aking puso, pinapahid ko ang dugo ni Jesus sa aking ulo, sa aking mata. Ano yung bahagi ng katawan mo na mayroong sakit? Apply the blood of Jesus because there is power in the blood of Jesus. Sa dugo ni Jesus, binayaran ng ating kasalanan, pinagaling ang ating karamdaman. By faith, i-claim mo ito. Ipahid mo yung dugo ni Jesus in your prayer. No? Ipahid mo sa sarili mo. Yung lugar na kung saan mayroong sakit, and claim mo that you are healed. Meron kang kidney problems, pag nagpe-pray ka, always apply the blood of Jesus. I apply the blood of Jesus over my kidney, and I claim healing. By the blood of Jesus, by the stripes of Jesus, I am healed. I claim healing. It takes faith talaga. Kailangan mong sumampalataya. At ang kinin na ikay pinagaling na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na tumigis sa krus. Binayaran ng iyong kasalanan at pinagaling ang iyong karamdaman. See to it na you are forgiven. You are forgiven first. Dahil kaya malakas ang karamdaman sa ating katawan dahil sa kasalanan. See to it na humingi ka ng tawad sa Lord sa mga kasalanan. Palinis ka sa iyong mga kasalanan. Then, claim your healing. Una muna kasi kasalanan eh. Yan na nagdudulot ng karamdaman eh. See to it na humingi ka ng tawad sa Panginoong Hesus sa lahat ng kasalanan. Then, tsaka humiling ng kagalingan. Do you remember yung paralitiko na nadala ng 4 na kaibigan? Tapos inihugos doon sa bubong ng bahay. Diba? Ano unang sinabi ni Jesus doon sa paralitiko? O, pinapatawad na ang iyong kasalanan. Hindi sinabi ni Jesus, o magaling ka na. Hindi. Ang sinabi ni Jesus, o pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Diba? Bakit yun ang binanggit ni Jesus, yung kasalanan? Kasi yun ang ugat ng karamdaman. Kasalanan. When you receive forgiveness, automatically, you will receive your healing. Kailangan mo lang i-claim, paniwalaan yon, and you will receive it, you will feel it. Amen po ba? Amen po ba? See to it that you are already forgiven.
and you will receive your healing. By His stripes, we are healed. 1 Peter chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, sa pagkamatay ni Jesus sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Biro niya, ito binanggit uli rito yung kasalanan. Upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling. Tsaka binanggit dito yung kagalingan. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Binanggit rito yung kasalanan muna. No? Pinasan niya yung ating mga kasalanan. Pinagaling niya yung ating mga karamdaman. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sa pamamagitan ng kanyang dugo, binayaran ang ating kasalanan, pinagaling ang ating karamdaman. Claim it. May kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Nagpapatawad sa ating mga kasalanan, naglilinis sa ating karumihan, nagpapagaling sa ating karamdaman. Amen po ba? There is power. Paniwalaan mo. Paniwalaan mo to. Sumampalataya ka kay Jesus. Sumampalataya ka na sapat yung ginawa ni Jesus sa krus. Yung pagtigis ng kanyang dugo, yung kanyang kamatayan, sapat para patawarin lahat ng ating kasalanan at pagalingin lahat ng ating karamdaman. Therefore, banggan niyo po ito, sickness is illegal in our body. Ulitin ko po, sickness is illegal in our body. Sickness is illegal in our body. Pag sinabing illegal, walang karapatan sa ating katawan ang karamdaman. Walang karapatan. Inalisan ng Panginoong Hesus ng karapatan yung sakit sa ating katawan. Why? Nung namatay si Jesus sa krus at tumigis ang kanyang dugo, pinatawad ang ating mga kasalanan, nilinis tayo, pinagaling ang ating karamdaman, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa ating katawan. Kaya ang tawag sa atin, Temple of the Holy Spirit. Itong katawan na to, templo ng banal na Espiritu. Ang nananahan dito, ang may karapatan sa katawan natin ay ang Holy Spirit. Ang may karapatan sa katawan natin ay ang Diyos. Ang sakit, ang karamdaman, illegal. Walang karapatan. Walang kapangyarihan sa ating katawan. Pag illegal, pwede mong palayasin. Amen po ba? Pwede mong palayasin kapag illegal. Parang sa bahay, meron kang bahay. No? Umalis ka lang ng mga isang buwan, nakita mo may iba nang tumira na hindi mo kilala, na hindi mo pinapayagan. Pagdating mo sa bahay mo, after a month, may nakatira, illegal settler yon. Illegal settler. Pwede mong palayasin. Bakit? Hindi yun sa kanya. Bahay mo yun eh. Legally, ikaw may-ari nun, kaya pagdating mo, pwede mo sabihin, umalis kayo rito. Bahay namin to. At aalis yun. Pag di umalis yun, pulis na magpapalis doon. Ibig sabihin sa madaling salita, wala siyang karapatan sa bahay mo. Illegal siya, kaya pwede mo siyang palisin. Ang karamdaman, illegal sa katawan natin dahil ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Tinubos ang katawan na to ng dugo ni Jesus, binayaran yung ating mga kasalanan, yung ating mga karamdaman ay pinagaling na. Kaya kung merong sakit dyan sa katawan na yan, illegal yan. Palayasin mo in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, by the power of the blood of Jesus. Amen po ba? Illegal. Illegal ang sakit. Palayasin natin.
Palayasin natin. Kaya nga po sa Bible, yung mga men and women of God, namatay sila, mahaba buhay nila. Hindi sila namatay sa sakit. Yung iba kaya namatay na maaga kasi pinatay, pinersecute. Wala kang makikita sa man and women of God sa Bible na namatay sa sakit. Kahit isa. Wala. Namatay sila, pinersecute sila. Yung iba namatay, mahabang buhay na kasi. No? Sa katandaan sila namatay, hindi sa karamdaman. I-claim natin to. I-claim natin yung malusog na katawan, walang karamdaman. It takes faith. You need to increase your faith, your trust in the Lord. Kapag mahina yung faith, ang hirap kumilos ni Lord sa buhay natin. Hindi siya makakilos kasi nagdududa ka eh. Hindi ka sumasampalataya eh. Hindi ka nagtitiwala kaya ang hirap niyang kumilos. Sa Bible, makikita ninyo, si Jesus dun sa bayan niya, hindi siya gumawa ng maraming himala. Bakit? Yung mga tao rin, yung mga kapitbahay niya, yung mga kakilala niya, ayaw maniwala sa kanya. Sinasabi ng mga kapitbahay niya, di ba si Jesus yan, anak ni Jose, ni Maria? Ayaw maniwala sa kanya. Hindi siya nakagawa ng maraming miracles dun sa kanyang mga kababayan. Pero dun sa ibang mga bayan, naniniwala sa kanya, gumawa siya ng maraming mga miracles, mga healings. Napakalaga yung faith mo eh. Increase mo, huwag kang magduda. Palakasin mo yung faith mo. Paano ba lalakas yung faith? Lagi kang magbasa ng Bible. Lagi kang makinig ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nakukuha, nag-i-increase sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Doon tumataas yung faith mo. At kapag meron ka ng faith, wala nang yung pagdududa, wala yung doubt, wala nang takot, just pure faith in the Lord, ang bilis nung miracles, ang bilis nung healing. Wala kasing hindrance. Ang hindrance sa healing is doubt, unbelief. Amen po ba? Sickness is illegal in our body. Ang plano ng Diyos sa atin, kalakasan, kalusugan, kagalingan, mahabang buhay. Claim it. Claim it. Jesus is our healer. He is Jehovah Rapha. He heals yesterday, He heals today, He heals tomorrow and forever. Amen po ba? Nagpapagaling ang Panginoong Jesus. Nagpapagaling. Amen. Claim it. Tumayo po tayo.